Praise God, tayo po ay mag-alay ng ilang sandali sa pagdulog sa panalangin, mga kapatid. Hallelujah. Praise God, hallelujah. O Amang Diyos na siyang nakakatalastas ng lahat ng bagay sa aming mga buhay. Alam mo po, Ama, ang kalalagayan ng aming mga puso't isipan, Ama. Sa oras pong ito, Ama, dinededicate po namin sa iyo ang mga sandaling ito ng pag-asalo ng iyong mga salita, Ama. Dalhin niyo po, Ama, sa isang mainam na kalalagayan ng aming mga puso, Ama, na kung paano inihahanda ng isang magsasaka ang lupa na kanyang tataniman. Inaalisan po ito ng mga dawag at anumang bagay na maaaring humadlang sa malayang pagtubo ng mga binhi, Ama. O Ama, ihanda niyo po ang aming mga puso sa oras na ito. Iniaalay po namin sa iyo ang aming mga pakinig, ang aming mga isipan, na nupat Ama, hallelujah, ikaw ay makakilos, ang banal na Espiritu ay makakilos ng malaya sa aming kalagitnaan, sapagkat ito ang iyong pangako, Ama, na 2 o 3 nagkakatipon sa iyong banal na pangalan, ay yung iyong presensya po, Ama, ay nandun sa kanang kalagitnaan. O Ama, hallelujah, ang gawain kong ito ay ang pinakamahalagang presensya sa dakong ito, Ama, ay ang iyong banal na Espiritu, Ama. Ikaw, Ama, na siyang magtuturo sa amin. Ikaw, Ama, na siyang maghihimay-himay ng iyong mga salita. At hindi po kami umaasa sa karunungan o anumang bagay na tinataglay ng tao, Ama, sapagkat, hallelujah, wala kami magagawa sa aming mga sarili, Ama. Wala kami maaaring panghawakan na tinataglay namin, Ama. Pagdating sa iyong mga salita, Ama, ikaw lamang ang maaaring magpaunawa nito, Ama. Kaya po, Ama, hallelujah, sa oras pong ito, Ama, ay maganap ang iyong kalooban sa aming kalagitnaan. O hallelujah, kaya po sa iyo, Ama, binabalik namin ang pinakamatas na papuri, paglawalhati at pagdakila at pagsamba, Ama, sa matamis at makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus. Hallelujah. Amen and amen. Praise God. At bago po tayo umupo, ating pong buksan ang ating mga banal na kasulatan sa sulat po ni San Pedro, sa unang Pedro po, sa kabanatang 3 po. Atin pong basahin yung talatang 4. Ang sabi po dito, "But let it be the hidden man," 1 Peter chapter 3. That's good. Kung inyo pong nasumpungan na, mga kapatid, atin pong basahin muli. Ang sabi po dito sa 1 Peter chapter 3 verse 4, "But let it be the hidden man of the heart in that which is not corruptible, the ornament of a meek and quiet spirit, which is in the sight of God of great price." Tayo po ay makakaupo sa sandaling ito, mga kapatid. That's good. Yung pong binasa nating talata, doon din po magagaling yung title ng exhortation. Ang pamagat po ay "Of Great Price." Of great price. Praise God. Malaking halaga. May malaking halaga. Kung titingnan po natin yung kung babaybayin po natin yung mga talata na nakapaloob dito, simula unang talata hanggang 7 talata, ay tinukoy ng lingkod ng Diyos na si Apostol Pedro ang kalagayan ng isang babae na asawa, at ipinakikita yung kalagayan
ng isang babaeng mananampalataya, datapat kung titingnan natin, napakagandang larawan ito ng kalagayan ng iglesia. Let's pause for a moment dito at ibigay natin yung ating atensyon dito dun sa salitang of great price. Ngayon ay conversation of the wives. Ganun pala kahalaga na ang mga kapatiran nating kababaihan, kasi hindi magkukulang ang Diyos eh. May gagawin ang Diyos na modelo, halimbawa. At kung, sabi nga sa pag-aaral, kung may nakikita tayong maganda, bakit hindi natin tularan? Bakit hindi natin gawin? Amen. Hindi ba? I believe and I thank God with all my heart that in this church may halimbawa. At kung halimbawa na ito, kapag sama-sama na sila, kung sino man ang hindi tumatalima sa salita dahil sa conversation ng mga wives, matatangay ito, dadalhin ito nung nangungusap na buhay ng mga mananampalatayang babae para matangay siya doon sa kalooban ng Diyos na hindi niya kailangan makarinig ng salita. Pero mga kapatid, hindi natin sinasabi na hindi na kailangan ng pangangaral. Napakahalaga ng pangangaral. Verse 2, sabi dito, while they behold, nakikita nila, while they behold your chaste conversation coupled with fear. Coupled with fear. Hindi yung sumusunod ka lang na routine mo na. Hindi. Taglay-taglay mo yung banal na pagkatakot. Holy fear. Coupled with fear. Yung chaste conversation mo, it's not mechanical. But it's produced by the life of God inside of you. Amen. Whose adorning, let it not be the outward adorning of plaiting the hair and of wearing of gold or putting on of apparel. Alam niyo mga kapatid, may naalala ko sa talatang ito. Ito po, eyewitness ako mga kapatid. Merong dalawang kapatiran sa end time. Maganda ang kailang kasuotan. Modest apparel, mahabang buhok. Merong nag-alok sa kanila na nagtitinda ng merienda. Nakahikaw, may kliyang buhok. Naka 3/4 na pantalon. At kumpleto ng makeup. Siniran sila nung nagtitinda. Tungkol sa salita ng Diyos. Siniran din nila na mali yung kanyang kalagayan. Pero ang ginamit ng nagsishare sa kanila, itong talatang ito. Hindi yung panglabas na kayusan ang tinitingnan ng Diyos. Kundi yung puso. Dahil nasumpungan sila sa kalagayan na maraming talata, nag-aaral pala sa Bible school yung babae. Wala silang maisagot ng mga talata sa banal na kasulatan. Sila na nagkiklaim na nasa tamang kalagayan, sa tamang pananampalataya, ay walang masabi. Alam niyo mga kapatid, nandun ako. Pero hindi ko inisip na sumama sa kanilang pagsishare. Dahil nakita ko yung pangangailangan na masumpungan nila na yung pangangailangan nila sa salita ng Diyos, hindi yung dadalo ka lang sa gawain. Hayaan mo na yung mga brothers, sila naman nagsishare eh. Sila dapat magbasa ng message. Sila yung dapat magbasa ng Biblia. Hindi. Makikinig lang tayo dahil sabi, tatanong natin doon sa ating mga asawang lalaki sa bahay, yung mga katanungan natin. Sila yung magpipid sa atin. Which is, tama naman yung mga kapatid, walang mali doon eh. Pero paano pag dumating yung ganong kalagayan? Anong ibabahagi mo na salita ng Diyos, samantalang yung kausap nila, kumbaga sa puro talata ang inano sa kanila. Pero alam nilang tama sila. Alam nilang mali yung kalagayan ng kausap nila. Pero ano nangyari? Kaya mga kapatid, hindi ko makalimutan yung pangyayari na yun. Dahil itong talata nito sinasabi, whose adorning, let it not be the outward adorning of plaiting the hair.
and of wearing of gold or of putting on of apparel. Dahil sabi nga nung babae, hindi naman yung labas na anong tinitingnan ng Diyos eh. Yung puso. Parang tama, no? Kasi sabi dito eh. Pero, alam ng mga sister na alam nilang mali yung paggagamit ng talata, kaya lang wala silang magamit na salita. So, naging isang malaking hamon sa pananampalataya yung naranasan nila. At hindi ako nag-intrude doon sa kanilang sharing. Kasi nga, nakikita ko na may mga pagkakataon na kailangan nilang maranasan o kailangan nating maranasan ng isang bagay para ma-realize natin kung gaano kahalaga ang meron tayo ngayon. Sabi ng isang kapatid natin, ngayon ko na-realize na ang halaga pala ng mga sharing. Yung mga sharing natin. Kasi doon, sabi niya, pinag-aralan na namin to eh. Pero dahil nga hindi nagkaroon ng malayang pagkakataon na mabigyan ng mahalagang pansin, nakalampas yung mga bagay. So, mga kapatid, patuloy, dali natin sa verse 4. But let it be the hidden man of the heart, in that which is not corruptible. Bakit hindi corruptible? Because we are born by an incorruptible seed. Ipinanganak tayo, sabi na Apostol Pedro, sa pamamagitan ng salita. Itong salita na ito ay, sabi nga, ito yung incorruptible seed. Even the ornament of a meek and quiet spirit, which is in the sight of God of great price. Kundi ang pagkataong natatago sa puso na may damit na walang kasiraan, every time na may ma-encounter ako mga kapatid sa sarili ko, I will not go doon sa ibang karanasan ng iba, kundi sa aking sariling karanasan. Sinasabi ko, gagawin ko ba ito na nagsasabing mayroong damit na walang kasiraan? Iisipin ko ba ito na nagsasabing may damit na walang kasiraan? Sasalitain ko ba ito? Pagka may nasambit na bagay na may halaga ba yung sinabi ko? Mayroon ba itong worth it ba na sabihin ko ito? Na babalikan ko itong talatang itong nagsasabi na nadadamitan ng walang kasiraan. Ano sabi ng talata? Sabi nga, we behold like in a glass. Di ba? We behold like in a glass, seeing the face of our Lord Jesus Christ, being changed from glory to glory. Sasabihin natin yan, we are changed from glory to glory. Is that manifesting or is that just a memory verse? Madaling sabihin na I'm changing from glory to glory. Madali. Pero experiencing it, you are being changed from glory to glory. Bagamat yung pagkataong panlabas ay pahina ng pahina, yung pagkataong panloob ay palakas ng palakas. O tumatanda tayo mga kapatid. Nararamdaman na natin na hindi natin pwedeng kainin yung mga bagay na dati natin kinakain. Then humihina yung pagkataong panlabas. Pero yung pagkataong panloob, habang kumakain ng salita ng Diyos, we are being changed from glory to glory. Do we realize this? That I am of a great price? Ganun yung tingin sa atin ng Diyos eh. Ganun kahalaga yung tingin sa atin ng Diyos. Pagkatapos may mas mahalaga sa ating iba. May mas uunahin sa tayong iba. Excuse me? Glory to God. Patuloy po tayo mga kapatid sa verse 5. Sabi dito, for after this manner in the old time, meron tinutukoy ang lingkod ng Diyos na panahon.
the holy woman, yung mga banal, babaeng banal, na nagsiasa sa Diyos, who trusted in God, adorn themselves, being in subjection unto their own husband. Yung pagkilala mo na nasa ilalim ka ng iyong asawa. Mamaya ay pupuntahan natin yung sa kalagayan ng iglesia, mga kapatid. Sabi dito sa verse 6, even Sarah obeyed Abraham, calling him Lord. Sabi, calling him Lord, whose daughters, sino ang daughters? Sino ang daughters? Sabi dito, nagaya ni Sarah na tumalima kay Abraham, na kanyang tinawag na Panginoon, na kayo ang mga anak niya ngayon. Kung nagsisigawa kayo ng mabuti, at di kayo nangatatakot sa anumang kasindakan. Ano ba yung sinasabing hindi kayo natatakot sa anumang kasindakan? Being in the old time, the holy woman, adorning themselves in subjection, ano sabi doon? Na hindi sila natatakot. Wala silang kinatatakutan pagdating sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pero kung natatakot ka dahil may panganib, dahil baka may mangyari sa iyong masama sa pagsunod mo sa kalooban ng Diyos, paano mong i-claim ngayon na I am of a great price? I am adorned by incorruptible apparel. I am born through the incorruptible seed. Paano ngayon yun? Praise God. Sabi dito, even as Sarah obeyed Abraham, calling him Lord. Hindi naman, brothers, nagpapatawag ba tayong Panginoon sa mga asawa natin ngayon? Nagpapatawag ba tayong Panginoon? We're not emphasizing it. Hindi natin ginagawa because ano sabi? Wala nang babae, wala nang lalaki. Lahat tayo tagapagmana. It's revealed to us. Kaya hindi natin ginagawa yon. Pero, naway, wag isipin na sino man nakakarinig, naway, wag isipin na magkaroon ng kaisipan na parang in favor ng mga husband. Parang in favor ng mga husband itong exhortation, no, mga kapatid. Hindi po yun yung ini-impress natin, mga kapatid. We are just trying to realize kung ano yung dapat making kalagayan ng isang babae, kalagayan ng isang iglesia sa kanyang Panginoon. Amen. So, sabi dito, even as Sarah obeyed Abraham, calling him Lord, whose daughters ye are, as long as you do well, and are not afraid, hindi takot, with any amazement. Ano bang nakakatakot sa pagsunod sa kalooban ng Diyos? Yung panganib? Yung banta ng mga tao? Si Micah hindi natakot eh. Yung 3 Hebrews children hindi natakot. Lalo ating Panginoong Jesus hindi siya natakot. And I believe the church will not fear anything. The true church of God. Every part of the church will not fear anything when it comes to obeying, when it comes to doing the will of God. Sabi naman dito, mga kapatid, ito yung isang side naman, mga kapatid. Likewise, ye husband, dwell with them according to knowledge. Dwell with them according to knowledge. Mga kapatid, mga brothers, we should dwell with our wives according to knowledge. Giving honor unto the wife as unto the weaker vessel. Ito parang hindi na naman magandang pakinggan sa mga liberated woman. Hindi kami weaker vessel lang. Kaya namin gawin yung ginagawa na, kaya nga namin maging bumbero din eh. Parang gusto ng mga kababaihan ngayon yung people's right na, wala na, pantay-pantay na ngayon, wala nang lalaki at babae. Kaya kami, pwede na rin kami maging preacher, pwede na rin kami maging pastor, evangelist, lahat pwede na. Kasi, kaya naman namin gawin lahat ng kayang gawin ng lalaki.
not with the Church of God. Alam ng mga holy woman, mga daughters ng holy woman, alam nila kung nasaan yung kalagayan nila. As unto a weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life, that your prayers be not hindered. Mga kapatid, napakahalaga nito sa mga mag-aasawa at sa mag-asawa. Hallelujah. Kung alalahanan nyo mga kapatid, paano ba natin naranasan nung una kung gaano kahalaga yung ating mga may bahay, hindi pa natin sila asawa. Mahalaga sila sa atin. Dahil may nakita tayo. May nakita tayo sa kanila. Meron tayong na-realize sa kanila. Praise God. Naalala niyo mga kapatid dun sa Matthew chapter 8, from verse 5 to 9. Kung papansinin niyo doon, patungkol ito doon sa centurion. Pero yung isang mahalagang bagay na nakatawag ng pansin sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos ay, he marveled. Sino ba yung nag-marveled? Ano ba ibig sabihin ng word na marveled? Marveled. Kumanga. Marveled. Para bang ano ba ito? Magawang taka. Sabihin, nagtaka ang Panginoong Hesus. Sabi, basahin natin mga kapatid. And when Jesus was entered in Capernaum, there came unto him a centurion, beseeching him. Chapter 8, verse 5 to 9, mga kapatid. Verse 6, and saying, Lord, my servant lieth at home, sick of palsy, grievously tormented. And Jesus said unto him, I will come and heal him. At ang reply ng centurion, sa verse 8, the centurion answered and said, Lord, I am not worthy that thou shouldest come under my roof, but speak the word only, and my servant shall be healed. For I am a man under authority, verse 9, having soldiers under me. And I say to this man, go, and he goeth. And to another, come, and he cometh. And to my servant, do this, and he doeth. When Jesus heard it, he marveled, and said to them that followed, Verily, verily, verily I say unto you, I have not found so great faith, no, not one in Israel. And I say unto you, that many shall come from the east and west, and shall sit down with Abraham and Isaac and Jacob in the kingdom of heaven. Mga kapatid, ang end time message ay wala nang, sa buong mundo na yung end time message. Pero dito mga kapatid, ang buong Israel nandun, but sinabi niya, never I have seen. Never. Sa end time message ngayon, nangyayari kaya itong he marveled. He marveled. Dahil doon sa faith na meron tayong pinangahawakan sa pananampalataya. Magkakaroon din kaya gano'n na impression tawag doon yung pag hindi ko masabi yung word, mga kapatid. Will he marvel because of that faith? Is that faith present in the end time message? Sasabihin ba na sa lahat, sa buong Israel, wala akong nakitang ganito. Sa buong end time message, wala akong nakitang ganito. Ganito. Yung masasabi ba yun na ang end time message laganap na sa buong mundo, pero meron lang isang grupo ng mananampalataya na naniniwala sa mensahe, naniniwala sa propeta, naniniwala sa salita ng Diyos. Hindi ko ito nakita sa iba. Hindi ko ito nakita sa ibang end time.
Praise God. Amen. Kasi mga kapatid, yung sinabi lang dito na when Jesus heard it, He marveled. Napakasarap siguro. Napakasarap siguro na magkaroon ng ganong kalagayan. Sarap ng Diyos. That's right. At hindi pala siguro tiyak na masarap. Tiyak na masarap mga kapatid. Magbigay tayo ng halimbawa sa banal na kasulatan. Kung natandaan nyo, si King Ahasuerus is a great king. With his chamberlain, yung kanyang mga subject, nagdiriwang sila. At nung masayang-masaya si Haring Ahasuerus, naisipan niya, yung reyna ko napakaganda. Napakaganda niya. Ipatawag niya yung reyna ko. Gusto kong makita ng lahat ng kanyang kagandahan. Anong sabi ni Reyna Basti? Ano kayang meron si Reyna Basti na na-upset niya ng ganong katindi si Haring Ahasuerus? King Ahasuerus is very proud of Queen Basti fairness, yung kanyang kagandahan. Pero nilapastangan niya yung hari sa harap ng mga chamberlain. Nilapastangan niya yung hari sa harap ng mga panauhin. Pinatawag niya, hindi siya sinipot ng reyna. Alam niyo po mga kapatid, lagi tayong tinatawag ng Diyos. God always want to meet us in His Word. Pero may mga panahong pinipili natin ang ibang bagay. Iniiwanan natin ang mahalagang bagay. For a temporal, sabi natin, temporal convenience, temporal excitement, or enjoying life. Mga kapatid, the most desirable, happiest time that a Christian would desire is to be with his Creator. Ito yung pinaka-desirable thing sa isang mananampalataya. Ang makita niya doon sa lapaap ang Panginoong Hesus. With a glorified body. Who can be happier? Who can be happier, mga kapatid? Thinking of it, na yung kaligayang pwede mong maranasan dito ay wala pa sa kakaunti, napaka-karirik yung kaligayang pwede nating matamas sa mundong ito. How can you be happy without the Word? How can you be happy if you cannot serve God? Life will be colorless. Praise God. Pero pagdating kay Reyna Esther, hindi pa siya Reyna. May nakita sa kanya si Haring Ahasuerus. Sigurado yun, may nakita. Praise God. Nawa, kung paano natin tingnan mga brother ang ating mga may bahay nung dalaga pa sila at meron tayong pag-ibig sa kanila, huwag magbabago. Hanggang ngayon, kahit na pumuti pa yung buhok, sabi pa nga, kahit na wala na yung dati. Sabi nung iba, ganun lang talaga, kailangan, alam nyo, ang kaisipan ng sanlibutan talaga, malayong malayo. Sinasabi sa akin ng mga kasama ko sa trabaho, mga iba't ibang mga lahi, sabi, you only have one wife, but you can find another. Mga kapatid, patuloy sa merong isang babae sa banal na kasulatan na dinescribe ng Bible na with a good understanding. Ano ba ibig sabihin ng Bible sa pagkakadescribe sa isang babae na with good understanding? The church is a church with good understanding. Amen. Puntahan po natin yung 1 Samuel chapter 25, mga kapatid.
Ang bilis ng oras, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Bibilisan ko na po, mga kapatid. First Samuel, puntahan na po natin yung verse 23. First Samuel chapter 25, verse 3. Sabi dito, now, the name, praise God. First Samuel chapter 25, verse 3. Praise God. Happy po dito, now, the name of the man was Nabal. And the name of his wife, Abigail. And she was a woman of good understanding, and of a beautiful countenance. But the man was churlish and evil in his doing, and he was of the house of Caleb. Si Nabal ay galing sa sambahayan ni Caleb. Alam natin si Caleb ay kasama ni Joshua. Pero, si Nabal, he is a man with ill nature. Ill nature. Napakasama na ugali niya. Kaya nga nagtatanong ako, bakit umibig sa kanya? Si Abigail. Bakit natin sasabing umibig, mga kapatid? Sa isang pagkakataon, nasa kasaganaan, si Nabal, nagpa-shear siya ng mga tupa, umani siya, at nandoon malapit ang si Haring David, at with such salutation, sinabi niya doon sa mga subject niya, punta kayo kay Nabal, sabihin niyo ganito. Ang ganda ng sinabi ng hari ni David, pagbati kay Nabal. Pero dahil itong si Nabal ay ill-nature siya, binastos niya. Hindi niya nirespect yung hari, hindi niya nirespect yung inutusan. Dahil sa bagay nito, mga kapatid, nagsukbat ng espada si Haring David at pinaganda niya yung kanyang mga tauhan. Alam niyo na yung mangyayari kasunod. Walang matitira sa sambahayan ni Nabal. At may nagsabing batang lalaki kay Abigail. Kung ano yung nangyari. Ano ginawa ni Abigail, mga kapatid? He is a woman of good understanding. Inisip niya ba na ang sama ng ugali nitong asawa ko? Ang sama-sama niya. Ang samang magsalita, ang samang mag-isip. Hindi, mga kapatid, ang ginawa ni Abigail, maganda kayo ng mga tinapay. Lahat ng mga pwedeng dalhin na masarap, dadalhin ko kay Haring David. Sinalubong niya si Haring David. Ano sinabi niya doon? She is a woman of good understanding. Hindi niya hinayaang mawala si Nabal. Hindi niya hinayaang mapatay si Nabal. Ni Haring David. She is a woman of good understanding. Napakasarap magkaroon ng asawa na with good understanding. Praise God. Hallelujah. At pag nagkaroon ka ng asawang with good understanding, hallelujah, tumanggap ka na napakainam na biyaya sa Diyos. Praise God. Hallelujah. Nawa ay maging napakahalaga nito. At lalong-lalo na ang iglesia. The church have a good understanding. Hallelujah. Praise God. Napakabilis ng oras, mga kapatid. Hallelujah. Alam niyo ba, mga kapatid, galak na galak ko nung makita ko ito na ang ibig sabihin ng nito ay ang babaeng ito ay matatakutin sa Diyos. Ang babaeng ito ay laging iniingatang magawa niya yung mga salita ng Diyos. Hindi siya yung basta na lang sisingit pag may kausap yung kanyang asawa. O kaya yung siya pang magiging namiminuno. Kaysa, alam niyo, mga kapatid, I have seen so many instances of this. The church will never be fined in this way. Lagi makikisusumpungan ang church na kagaya ni Reyna Esther. Hallelujah. Praise God. At hindi po natin naabalahin ng mga, I will skip some portion. Unang Diyos sa mga darating na mga araw, may bahagi po
Ilang mga nalalabit at tapat. Sa oras na ito ay nais kong sabihin sa inyo mga kapatid na sa isang iglesia, lalo na iglesia na katulad na ganito na ilan lang ang bilang ng mga mananampalataya. Alam nyo, ang isa sa pinakasiloso sa loob ng iglesia ay ang pastor. Bakit siloso ang pastor? Ano sabi ni Saint Paul? I am jealous with you with the godly jealousy. Ang unang pinakasiloso, isa sa pinakasiloso sa loob ng isang gawain ay ang isang pastor. Kapag nakikita niya ang kanyang kawa na may ibang pinagkakaabalahan, pinababayaan ang salita ng Diyos. Pinababayaan ang kalooban ng Diyos. Hindi lang natin nakikita, pero nagsiselos ang pastor. Basahin nga po natin yung mga kapatid sa pagtatapos natin mga kapatid sapagkat ang oras ay hindi magpapahintulot. 2 Corinthians chapter 11. At pagkatapos po nito ay hallelujah. Tayo po ay dadako sa pananalangin. Praise God. Sabi po dito sa 2 Corinthians chapter 11 verse 2. For I am jealous over you with godly jealousy. Why? For I have espoused you to one husband, that I may present you, ano lagi natin narinig, na maiharap tayo. Maiharap ko kayo, sabi ni Apostol Paul, maiharap ko kay Kristo na tulad sa dalagang malinis. Alam niyo mga kapatid, kapag normal lang iyon na maranasan ng isang pastor. Kasi ayaw niyang may mawawalang tupa sa kanya. Ayaw niyang may tupang hindi makakatanggap ng tamang pagkain, ng nutrisyon. Kaya naniniwala ako na ang isang pastor, ang isang lingkod ng Diyos, wala siyang ginagawa kundi pag may nakikita siyang tupa niya na may mga malalaking pangangailangan, higit sa lahat sa spiritual na kalagayan, nananalangin siya. Lumalapit siya sa Panginoon para sa tupang. Ganyan ang puso ng isang lingkod ng Diyos na pastor. At napakainam na magkaroon ng ganyang pastor. Hallelujah. Siya isang malaking pagpapala na bigay ng Diyos. At nawa, ang bawat tupa, ang bawat bahagi ng katawan ay marirealize kung gaano kahalaga. Kung nagsiselos ang pastor, lalo nagsiselos ang Diyos, mga kapatid. Dahil He is the chief shepherd. Ibig sabihin ng mahal na mahal tayo. Mahal na mahal tayo. Mahal na mahal niya tayo. Nawa ay lagi nating i-meditate. I am of a great price. Ako ay may malaking halaga. Ako ay may malaking halaga sa Diyos. Mga sister, kayo ay may malaking halaga sa amin na inyong mga husband. Don't ever think na kapag merong instances na parang tumaas yung boses, o kaya we are still in the flesh. There are still limitations. But never think na yung pag-ibig ng isang mananampalataya, isang lingkod ng Diyos ay magbabago sa kanyang asawa. Praise God. Tayo po tumayo sa oras na ito, mga kapatid. Sapagat dumating na po yung takdang panahon. Hallelujah. Praise God. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Ama, nalaman mo po, Ama, ang bahagi na pinagsikapan ko po, Ama, na anumang bagay, Ama, na hindi na ilakip, Ama,
sa exhortation nito, Ama. Alam ko po, Ama, na meron kayong, in your time, O God, in your time, all things are beautiful. At naniniwala po ako, Ama, na yung mga bagay na nabidyang diin, Ama, yung po mga bagay na aming napagsaluhan sa oras na ito, hallelujah, you will make us see this, understand, know, hallelujah, na bibigyan niyo po kami ng good understanding, Ama. Kung paano namin iti-treasure, Ama, yung nabanggit dito sa banal na kasulatan na of great price. May malaking halaga po kami, Ama. Nawa po, Ama, ay sa bawat sandali, Ama, lagi po pong dadalhin ito sa aming mga puso, sa aming mga isipan, na anumang aming gagawin, iisipin, babalaking, sasalitain, ano pong bagay, Ama, ay lagi naming maisip na bidyang halaga, we are of great price in your sight. Hallelujah. Make us worthy, O God. Help us, O Lord, to walk according to what is pleasing in Thy eyes. Help each one of us, O God, and we dedicate, we commit everything to You, O God. Maging ang mga bahagi pang nalalabi sa gawain naman. Hallelujah. If there are shortcomings, O God, kung mayroong mga hindi bagay na nagampanan, ipatawad mo po sa amin, Ama. Tulungan na po kami, Ama. Maybe there are times that we get discouraged or disappointed, O God. Help us to always go back to that happiness, to realize, O God, that we are of great price in Your sight. Salamat po, Ama, at sa oras pong ito, patuloy po namin ibinabalik sa iyo ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati, pagdakil at pagsasamba sa matamis at makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus. Hallelujah!